Episode 193 na tayo na FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Pinadalangin nga nito ni Natinding ni Noy saka ni Marites sa Poong Nazareno ang mga panalangin at kahilingan nila para sa kanilang pamilya. Taimtim na kinakausap ni Tinding ang Poong Nazareno na sana gabayan sila palagi, lalong-lalo na si Tanggol. Ito namang si Marites, sana guminhawa na raw ang kanilang buhay, di ba? At sana magkaroon na raw ng pagbabago sa kanila, bigyan sila ng proteksyon, at sana maka-get over na nga siya sa mga nararamdaman niyang pasakit tuwing sasapit nga ang pista ng itim na Nazareno. Ito namang si Noy, tanging pamilya, di ba giba na lang daw ang kanyang pag-asa at sinasandalan, kaya gabayan daw ang pamilyang ito. Samantalang si Lena lumapit kay Rigor dahil meron daw siyang dalang ulam para sa kanilang tatlo ni Mando. Kumain ka na ba? Nagdala ako para sa ating tatlo to. Lena, mag-usap na muna tayo saglit. Sumunod ka sa akin. Alam na ni Mando ang tungkol sa atin. Ha? Paano niya nalaman? Sinabi mo ba? Sabi naman ni Rigor, ano ka ba, Lena? Natural, hindi ko sasabihin. Hindi ko sa kanya sinabi. Talagang meron lang talagang nakaalam. Nahuli niya na naghahalikan tayo. Kailan? Saan? Hindi ko na inalam sa kanya kung kailan niya tayo nahuli. Sabi naman ni Lena, pasensya ka na Rigor ha. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Paano kung meron pang makaalam? Paano kung makarating ito sa sa himpilan natin? Paano na yan? Magkakaproblema, sabi ni Rigor, no? Maiging dumistansya ka muna sa akin, no? Palalamigin daw muna nila ang sitwasyon. Samantalang itong si Mokang saka si Ramon, tahimik sila sa loob ng sasakyan at napuna ito ni Mokang, no? Kasi nga napapaisip si Ramon, sabi niya, memorable itong araw na to, itong pista ng Nazareno sa akin. Hindi ko malilimutan ito. Nagkaroon ito ng napakalaking pagbabago sa buhay ko. Biruin mo yun, napunta ako sa bingit ng kamatayan pero nabuhay pa rin ako. Ibig sabihin nun, may mission pa ako rito sa mundo na kailangan kong tapusin. Siguro nga dahil dun sa ipinunla ko nung araw na yon, yung babaeng inanakan ko, diba, na magsisilbing tagapagmana ko. Sabi naman ni Monique, no, bakit? Anong bumabagabag sa isip mo? Ba't parang ang lalim na iniisip mo? Wala naman. Alam mo ba, may kukwento ko sa'yo. Ilang dekada na nakalilipas, pumunta ako rito sa lugar na to. Dito mismo, sa lugar na to mismo. Sa mismong pista ng Nazareno. Nagkaroon ng pagbabago. Isang malaking pagbabago ang dumating sa buhay ko. Yun nga lang masyadong mahaba kung imahimayin pa natin. Sabi ni Mokang, no, hindi pa nga talaga kita masyadong kilala. Samantala, ito na yung negosyo ni na Ramon na pamilya Montenegro, yung sardinas. Ito yung warehouse nila, di ba? O sabi ni Olga, kita mo nga naman papa, talagang dito ko talaga dinala yung shipment natin, yung ating negosyo. Itinago natin sa sardinas. O kita mo, hindi nahalata, hindi ba? Very good. Severino, kausapin mo nga yung mga tauhan mo na pakibilisan kasi meron pang isang bulto ng shipment ang darating. Maraming darating ngayon at may mga bisita pa tayo. Eka lang Olga, naasikaso na ba yung mga bisita? Naku papa, ariglado na ang lahat. Very good. Siya nga pala papa, si Ramon, ay papunta na rin yun. Si Tanggol, ay naku, on the way na rin yun papa. Magkikita na rin kayo mamaya. Sabi naman ni Ramon, ba't tayo minto? Sir, punong-puno na ho ng tao, hindi na ho kami makadaan. Sabi ni Mokang, no, naku, bababa na ako, lalakarin ko na lang. Sigurado ka ba? Di ba masyadong delikado para sa'yo? Naku, ano ka ba laking kiyapo ko, no, natatawa pa nga si Mokang. O sige, nakasama na lang kita sa mga bodyguards. O sige, maraming salamat ha, nag-aalikan sila. Tapos noon, punta tayo kina Tanggol. Eto na parang mga batang nakadungong sa reyes sinabong Hindi na talaga sila pinapansin ni Chief Espinas sabi ni Makasantos, no, paano yan Chief? Merong binabalak si Tanggol, sabi naman ni Chief Espinas, no, hindi sila makakatanggi sa gagawin ko, diba? So napapalingon na lamang si Chief Espinas kinabong ang sama ng titig niya Samantalang sinabong sama rin ng titig. Wala na, itsapuera na kayo. Hindi na kayo pinapansin ni Chief Espinas. Tapos ito na, lumabas na nga na simbahan si Natinding, Marites sa Kasinoy. Ayan, sa lubong Ngayon nung nakita nila isang alley,
Ay ano yan? Ay meron ho kasi namimigay ng relief goods doon, ayuda. Ay tara natin ding, puntahan natin Marites. Wag natin ding, Noy. Sabi no, ako naman, sino yun? Eh, sayang naman, nandito na rin naman tayo. Tapos nung makita nila, mag-anak pala ni na Marsing, namimigay nga pala ng ayuda, 'di ba mga sardina, sabi ni Marsing oh, kahit na maliit na bagay, alam namin makakatulong ito para sa inyo. Eh napalapit na si Natinding sa Sinanoy, naabutan na sila nung kahon. Nakita nila si Mokang sa malayo. Nagkatitigan sila. Na 'di ba? Parang na-stun silang dalawa ni Tinding sa ni Marquez. Sabi ni ni Marquez no, ay ibalik mo na 'yan. Sabi ni ni Noy, ay para na lang po ito sa inyo. Ay makakatulong ito sa inyo. God bless. Tara na, alis na tayo, sabi ni Tinding no. Naku, isusumbat pa niyang mag-anak na yun sa atin. Yung mga binigay sa atin. Yayabang, kala mo kung sino. Umangat lang ang buhay. Sumunod si Mokang no. Alin Tinding, sagit lang ho. Sabi ni Marites, o Mokang, bakit? Ba't mo kami sinundan? Gusto ko lang sana humingi ng tawad sa inyo. Hindi ko po sinasadya ang nangyari. Hindi ko po ito ginusto. Sabi ni Tindino, hindi mo ginusto? Ha? Buong magkababata kayo ni Tanggol. Mula nung namulat kayo na ang magkasama. Ibinuhos niya, ibinigay niya ang buong buhay niya para sa'yo. Matalik niyang kanyang kaibigan, Mokang. Tapos ganito lang igaganti mo sa kanya, iniwan mo siya sa ere. Pinabayaan mo siya. 'Di ba? Minahal ka niya ng todo. Ikaw lang ang babaeng minahal niya ng sobra. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo siya, pinabayaan mo siya. Sabi ni Tinding, no? Dagdag niya. Tapos sabi naman ni Martes, tara na Tinding. Tara na, umalis na tayo. Hindi. Pinabayaan mo siya. Naghirap siya. Nakakatulog ka pa ba ng maimbing? Ha? Dinalo mo ba siya sa kulungan? Pinagdasal mo ba siya? Alam mo, inihiling ko sana maging masaya ka. Diba? Sana masaya ka sa ginawa mo. Anong ginawa mo? Nagpakasal ka sa iba. Iniwan mo ang apo ko. Diba? Ang apo ko lang ang nagmahal sa'yo ng todo. Talagang todo-todo yung sermon ni Tinding, no? Saka ni Marites kay Mokang. Aling Tess, sakit lang ho. Hindi ko po sinasadya ang nangyari. Hindi ko po kagusto nito. Maniwala kayo sa hindi. Sabi ni Tess, no? Alam mo, Mokang, meron ka lang naman dalawang pagpipilian eh. Pero ang pinili mo, ang iwan si Tanggol. Yun lang yun. Tara na, umalis na tayo. Kaya panindigan mo yan, sabi niya. Naalala ni Mokang yung mga panahon na diba, nasa ospital ang tatay niya. So nakapag-desisyon na siya na ibebenta niya raw ang kaluluwa niya, ngunit nagtalo sila ni Tanggol. Wag na wag niya raw gagawin yun. Eh bakit? Nakita mo nag-aagaw ang tatay ko, diba? Gagawin ko na. Tigas ang ulo ni Mokang yan, iniwan niya si Tanggol. Tapos nung nagkita sila dito, diba? Talagang nang hinayang si Tanggol, nag-away sila dito. Eh bakit mo binenta ang sarili mo? Nagwala rito si Tanggol eh. Hanggang nagmakaawa si Mokang, diba, lumuhod siya. Tapos niyakap pa rin siya ni Tanggol, hinalikan siya, sabi ni Mokang, umalis na kayo. Kasi huli na sila ng pulis dyan eh. Dyan na mahuli si Tanggol eh, diba? Dahil nga nagnakaw siya sa Red Phoenix. Eh nahuli siya. Tapos sabi ng nanay niya, hayaan mo na si Tanggol. Puro problema ang ginagawa mo sa'yo, sabi naman ni Mokang, o nay, kung di ho dahil kay Tanggol, hindi po siya magkakaroon ng pera. Gusto niya lang tumulong. Naalala niya lahat. Tapos lumapit sa kanya mga magulang niya, no? Sabi sabi rito sa alaalang to, sabi ni Tanggol, handa akong kalimutan, tanggap pa rin kita, mahal pa rin kita kahit anong nangyari sa'yo, kahit binenta mo yung sarili mo, diba? Tanggap pa rin kita dahil mahal na mahal kita. Sabi naman ni Mokang, no, hindi ako ang babae para sa'yo, makakahanap ka rin ng babae mamahalin mo. Tapos lumapit na yung mga magulang ni Mokang, sabi ni Marsing, sinesermonan kanila, sinisisi kanila sa pagkakakulong ng Tanggol, mga walang niya talaga yung mga yun. Huwag mo na silang lalapitan na, sabi ni Mokang, no, okay lang ako, nay. Sabi naman ni Nita, nanay niya, kung maaari, wag na natin kung ipaalam pa kay Ramon ha. Mag-aalala lang yun, mag-iisip lang yun. Samantala si Mac Santos, pinuntahan na nga si Owen, binigyan ng damit. Sabi ni Owen, bakit po, saan po tayo pupunta? Huwag ka nang masyado po maraming bilis. Bilisan mo, mupat ka na ng damit. O yan, bagay. Mas maganda. Mukha ka nang ibuburo, loko-loko talaga si Mac Santos eh. Habang nasa labas sila, ang grupo ni Tanggol pabulong-bulong. Sabi ni Teng, paano yan Tanggol? Kasama natin si Chief Espinas, hindi tayo matutuloy. Sabi naman ni Tanggol, no, kinakabahan nga ako eh. Sabi naman ni Dolpo, di kaya nakatunog na si
si Chip Espinas sa pagtakas natin, 'di ba? So humarap na nga si Bubble, sabi niya, "Anong binubulong-bulong nyo?" Sabi ni Tanggol, no, "Wala. Nag-uusap lang kami dahil kinakabahan kami. Baka hindi kami magtagumpay sa misyong to." Sabi naman ni Bubbles, "Kung ano man ang binabalak ninyo, wag nyo nang gawin. Dahil para sabihin ko sa inyo, nakakatakot magalit si Chip Espinas. Oo, mabait siya sa mabait, pero mas walang hiya siya sa mga pasaway. Kaya wag nyo nang ituloy yung mga binabalak nyo, okay?" Diba? So itutuloy na nga nila. Binaybay na nga nila, naglakad na nga sila. At hinihintay na nga sila ni Warden. Sabi ni Bubbles na, "O Warden, kanino ko pa kayo hinihintay ah? Ang tagal nyo." Sabi ni Bubbles na, sila kasi nagbihis pa. "O sige, ito, Tanggol, saka Bubbles, kayo magkasama, itong sasakyan nyo, itong motor. Kayo naman, Teng, saka Dolpo, itong sasakyan ninyo." Grabe no, kotse oh. Ganda. Mga sports car, mga pang racing. At kayo naman, Bulldog at Thanos, etong kulay asul ang sasakyan nyo. Astig eh, no? Sabi ni Thanos, no, "Aba, sir, ano po yan pang karera po yan oo, para mabilis kayo makatakas. O ito, Tanggol, etong baril na gagamitin mo." Ganda. Kalibreng baril oh, grabe, sobrang ganda eh. Bigay sa'yo yan ni Chip Espinas sa pagkaingatan mo. Kalahin mo nga naman, Tanggol. Talagang malakas ka talaga kay Chip Espinas. Sabi niya, no? "O no, handa na ba kayo?" Sabi niya, no? Tapos nun, maya-maya pa, bigla na nga dumating sina Chip Espinas. Diba? So, nagkatitigan na nga sila ni Bubbles kasi nga, wala na talaga silang magagawa kundi tulin-tulin talaga eh. Samantala, bago tayo dumako dyan, punta na muna natin si Bong. Sabi nila, ilang panahon na lang daw at tsutyugiin na sila sa presintong yan. Kaya napagdesisyon ni Bong na tumakas. Sabi naman ng mga kasama niya, "Alam mo naman, Bong, na ni isang nagtangkang tumakas dito ay hindi nakaligtas ng buhay. Patay lahat," sabi nga ni Bong, no? "Kaya nga gagawa tayo ng riot eh. Magra-riot tayo at papatayin natin ang grupo ni Tanggol. At kapag nagkakaroon ng riot dito, hindi nila mapupuna na meron palang tatakas." Sabi ng kasama niya, "Magandang ideya yan, Bong. Pero bago tayo makatakas, papatayin muna natin si Chip Espinas para makaganti naman tayo dyan." Samantala, ito na yung mga van, mga close van na tinted, kulay puti. Sabi ni Makasantos, "Tanggol, gusto kang kausapin ni Chip Espinas." Yan o, nagulat sila sa lubong eh. Nakalugay yung book dito ni Chip Espinas, nakakatawa itsura eh. "Ano, Tanggol? Ha? Itutuloy nyo na ba ang pagtakas ninyo kasama si Ben saka si Oweng?" Nagulat si Tanggol. Takot sila eh. Nangangatog na tuhod nila dito eh. Todo sila sa pag-alibay eh. Sabi ni Teng, ni Dolpo, ni Bulldog sa kanitano, sa kanitanggol, "Hindi ho, Chip Espinas. Hindi naman po talaga kami tatakas eh. Saka po, may dahilan po talaga. Kaya namin tinanggap itong mission na to dahil gusto namin makaganti sa Red Phoenix. Totoo po yun. Gagawin po namin itong mission na to. Nang matiwasay, hindi ho kami tatakas." "Hindi ho totoo yun," sabi ni Tanggol. "Totoo po yun, Chip Espinas. Hindi ho kami tatakas, wala ho sa plano namin yan," sabi ni Makasantos, no? At talagang todo deny pa kayo ha. Hindi nyo pa talaga inaamin ang kasalanan nyo ha. "Chip, tudasin na natin to. Ang sasarap patayin eh," sabi ni Chip Espinas na, "Oh, saglit lang Makasantos. Gagawin pa rin nilang mission nila, papatayin nila ang Red Phoenix, di ba, Tanggol? O sige, simulan ninyo na ang mission nyo," sabi niya, no? So, ito yung mga magaganap sa Lunes o sa susunod na linggo. Ang pagkamatay ng Red Phoenix dahil magkakagumpay sila dito dahil nga naipit nga ang grupo ni Tanggol. Maraming magaganap, maraming mangyayari, maraming kaabang-abang na talagang hindi dapat palagpasin dito sa FPG's Batang Quiapo. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapamilya, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPG's Batang Quiapo and other Kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.